The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. There was a prophetess Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was advanced in years, having lived 7 years with her husband after her marriage, and then as a widow until she was 84. She never left the temple, but worshipped night and day with fasting and prayer. And coming forward at that very time, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were awaiting the redemption of Jerusalem. When they had fulfilled all the prescriptions of the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth. The child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please all be seated. Kung mga muyo kita, kaangay nga gina-attune naton, nag-tune in naton ang tab sang radio para makakuha siya sang eksakto nga signal or frequency, and therefore maging klaro ang voice. Kaangay man sa pangamuyo naton, gina-adjust naton ang aton conscience, ang tab sang aton conscience, ang aton mind, agud paagi sa pagpangamuyo makuha naton ang frequency nga iya sang Dios, hindi iya sang world, kundi iya sang Dios. Kag kung makita naton ang frequency, mangin klaro ang tingog sang Dios sa aton kabuhi, ang iya guidance, ang iya inspiration, ang iya word, ang iya encouragement. Kung hindi ka mangamuyo, wala ka time magpangamuyo, lain nga signal ang makuha mo. Iya sang world. That's why, kung mabatian mo permi iya sang world, ang imo values naga-worldly. Tungod kay wala ka nagapamati sa iya sang Dios. Kada adlaw mamati gid kita sang iya sang Dios. Kung may espada ka, kag double-edged ang espada, ang una nga edge iya sang Dios, ikaduha iya sang world. Kung permo mo ginabaid ang iya sang world, nagatalom. Pero kung perme mo ginabaid iya sang Dios, nagataluman ang iya sang Dios. That's why mapuslan mo siya. That's why sa kada pangamuyo naton, gatalum ang espada nga iya sang Dios. Pero kung pabayaan mo siya, kaangay sa inyo kutsilyo sa kusina nga wala nyo ginano, nagahabol siya. Kag pila mo ka strike, hindi pa mautod ang kahoy o kung ang karne, kinanglan talum ang aton para sa panulay, isa ka tapas dayon, wala dayon. Pero kung habol, bisan ano mo na ang struggle mo, doble-doble. Kay habol ang imo nga kutsilyo. Pero kung talum siya bangod sang imo prayer life, bangod sang word of God, mapierde mo gid siya dayon, ma-overcome mo siya sa imo kabuhi. That's why kinanglan mga muyo gid kita. Kapangabuhi kita sa kalibutan, pero does not mean ma-stop kita sa pagpangamuyo o kalimtan naton magpangamuyo o hindi kita mangin happy mangamuyo kay do obstacle, sablag, waste of time, o kung wala ako time para dira. Kinanglan mangamuyo. Kag para sa Katoliko, may morning prayers gid siya, may midday prayer siya,
Kag may evening prayer siya. Para sa amon may breviary. Para sa inyo gina-recommend ang breviary. Pero I think sufficient na ang inyong mga personal prayers, especially rosary, angelus. Kag para sa mga daily mass goers, ti amuning santos nga misa. Ang misa, pinakataas nga pangamuyo, hindi lang tungod may pari nga pangamuyo, kundi may communion, may Holy Communion. Sa iban nga pangamuyo, spiritual communion lang ang iyang madangat nga maximum nga grace. Pero sa misa, sacramental communion, body of Christ. Sa iban nga pangamuyo, spiritual communion lang, spirit sa imo. Pero sa misa, Spirit and Jesus Christ sa Holy Communion. Iban nga tao nagahandom magpalapit sa Dios. Kadto sila sa mga shrines, gabisita sila sa mga sacred places. Nalipat sila hanggang hapos nga magpalapit kay Jesus is Holy Communion. Ano pa mas malapit magpalapit ka kay Jesus kundi Holy Communion? Kadto ka to sa shrine, pangamuyo ka to, wala man communion. Simba ka bala, may communion, ara si Jesus sa imo tagipusoon. Wala ako nagasiling nga hindi na ka magkadto sa sacred places, kundi nagasiling ako, ining pag-visit sa mga sacred places, hindi makatupong sa grace sang isa ka misa nga may Holy Communion. That's why kanami sa Barangay Railway, nga bisan pa may pandemic, kang di kita kamisa dito, ang ila faithful, ila leaders, nagtinguha gin mag-coordinate, kay diri sila masimba, ila representatives, families and leaders, to honor the patron saint, the Holy Family of Nazareth. Kay sa misa, may Holy Communion, kag may pagpalapit sa Dios. That's why, sa mga tumuloo sa aton parokya, hinanglan may pangamuyo gid sa 24-hour a day. May pila ka minutos nga pagpangamuyo, personal. Di kung may ara ka mo nga family prayer, gagather ka mo. Misan sa meals, before meals lang, after meals, o sa gabi sa rosary, ti mas maayo pagid. Luwas dira, may ara ka mo nga community prayer sa barangay, batian ko iba naga-rosary. Pero inang trompa sa rosary, ambot kung sino nang kapamati sa rosary. Okay. Wala niyo ang prayer, wala ginapabalo, ginapractice. Kung kapabalo ka lang sang prayer, kag ginatrumpa mo, kagang tao wala naga-pray, wala pulos. Kaya ang prayer, wala gina-broadcast. Kung i-broadcast man, ina para magsunod ang tao. That's why nami gidya sa prayer, kung i-broadcast, kasunod gidya ang tao. Para gani sa iban, may gareklamo nga disturbo, kay gatulog sila o pa mati sila sang balita. Kag kunano dira. I think istoryahan na sa mga leaders, kay kung sa nagaka-defeat ang purpose ng prayer, kung i-broadcast mo lang, duha ka bilog ka pray, tapos ang iban, nagasugba sang lukos, nag-basketball, nagabaligya to sang popcorn, kag kun ano da. Ako di ko na kumporme nga ang prayer for the sake of broadcasting the prayer, it's empty. Mas maayo pa pulo katawo, wala igwi na broadcast, pero ga-pray sa sulod ng simbahan, sang chapel, sang sa i-broadcast mo nga isa malang ga-pray.
Mas nami ipatipuna na lang ang 20 kabilog committed, fervent nga prayer. Mas powerful pa na nga klase sang prayer. Kaya ang prayer nga wala sang presence of God, nga awareness, is not a prayer. Ang prayer iya ang focus Dios. Ti paano ka focus ang Dios kung nagasugba ka sang imo nga baboy da. Pamati ka sang prayer, ginhimo mong prayer nga do music. It's empty. Ang akong gina-recommend is this: identify. Sigihon ng prayer sa barangay, pero identify 20 persons, 25 persons, o inyo na subong nga gabi, representative of the family. We'll pray the rosary. O kung i-broadcast man, at least may substratum, dira. Ngati kung broadcast ka, gusto nyo magsunod, kung di man kung magsunod, at least may ara agidya nga grupo, nga fervent in prayer, nga dapuan ang Espiritu Santo. Otherwise, ang prayer naton, do music. Nga sige panglaba mo, sige luto mo, may music. No, prayer, hindi nyo pag-ibelittle ang prayer. Because prayer is prayer. So don't downgrade the value of prayer. Hindi paghimua siya nga daw music lang around. Kung prayer, seryosoha. Kung di prayer, hindi prayer, ubra. Kung hindi prayer, ubra. Pero kung prayer. So mo nang aton himuon, continue nyo ina. But it's not for the broadcast purposes. It's really for prayer, the chapel. Kasi kadamo sang aton prayers nga wala gina-grant. Kaya may absence of the presence of God. Wala ga kambyo ang tao, kay bla 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 siya. Wala siya sang heart. Ikaw, kung mag-pray ikaw, kag ako, gatanaw ka TV, ga-pray ka, ti ano nga prayer na? Kung gusto mo mag-pray, stop. 5 minutes, tapos, Lord, pangamuyo ka da, pero it's time and 100% time for God. Pero man sa misa, naga-text ka, kag naga-ano, it's not prayer. Kung sa misa, pray. Pray. Para magkuha mong frequencies ang Diyos. Para makuha mo siya. Karon kung nag-pray ka tapos may ibantong nga mga voices kag mga frequencies, di siya prayer, ginhimo mong prayer nga simply activity. Pero people around actually does not pray. Himuon ta na. Pasigihon ng prayer sa barangay, paagi sa aton mga animators, kag sa mga nami ng initiative. Pero hindi na replacement sa kung ano nga mga activities nga simply muna, no. I suggest 20 people, 25 people to gather. Isan wala gani broadcast. Mga Madre daw, wala man gina-broadcast. Powerful ang prayer. Mga nuns dito sa Carmelite. Powerful ang prayer. Diyos gugmadering, wala man nila gina-broadcast. Powerful ang prayer. Kamu, wala ka mo ga-broadcast. Ako, wala ko ga-broadcast. Kung i-broadcast man, tungod may substansya sa sulod. It's not a replacement. It's the expression of what is really substantial and real. Real prayer. Kung replacement mong broadcast pero wala sang real prayer, hindi na siya prayer. It's propaganda. Hambal ganin ni Jesus, kung mga muyo ka mo, panago ka mo. Nagan ka mo ko pabaluda. Munang prayer.
So iban sa inyo ma-react sa akon hambal. Pero I'm focusing on the reality and substance of prayer. Again, it does not mean nga hindi mo pag-broadcast. Na-mean ko sini, broadcast it tungod may substansya. Pero kung wala siya sang substance, kag sinagan mo ka broadcast, it's empty. Duha man lang ka mo ga-pray, kundi tubang na lang ka mo dira sa Blessed Sacrament ka mag-pray, sakto pa. Halimbawa, magmisa ako, wala tao, tapos i-broadcast ko lang. Empty. Ga-broadcast kay damo tao. Kakinanglanon nila. So don't get me wrong, ginagaidan ko kamo. Sigihon ng prayer, individual, family. Pero make sure nga ang aton prayer is awareness of God's presence. Kag kung mag-pray, ang aton signal igo gid. Maglisan ka sa radio, tapos ang signal mo wala ga igo, ga mo na siya, kag hindi clear. Kinanglan prayer, igo gid siya sa presence of God. Good clear ang signal, kag full ang grace ang babato naton. Let's be authentic. Quality. Kaya mo nang ginatanaw sang Dios. So, bendisyonan ko kamo, binabendisyonan ko inyong mga prayers. Buligan man ninyo ako nga mga authentic ang akong prayers. Kaya ang aton misa is really a mass, not focusing on other things but on God. Bendisyonan man ang mga struggles and kabuhi isang tao dito sa different barangays. Padayon ng pagpangamuyo, padayon ng pag-ubra, padayon ng pag-peace and order, padayon ng palangabuhian. Pero tagaan gid tiyempo ang Dios, aton manunuga, aton provider, ang aton redeemer. Butang gid sa 24 hours, hindi maglipas nga wala sang awareness of God. Sa 7 days a week, wala sang adlaw nga hindi madumduman ng Dios. Sa 1 month, may isa ka adlaw nga para sa Dios. Sa 1 year, may isa ka Semana Santa nga iya sang Dios. Gina-separate gina Semana Santa. 365 days, 7 days Semana Santa. Sa 7 nga na may 3 pagid. Paschal, Triduum, Biyernes, Sabado, Domingo. Kay gusto na sang Dios ngan mo nang aton himuon. Hindi tungod kinanglan niya ang aton pagdayaw, kundi kung dayawon naton siya, abtik kita, mabalaan ko na noya plano sa aton kabuhi. Amen. All-powerful God, may the human birth of your Son free us from our former slavery to sin and bring us new life. This we ask through Christ our Lord. Amen.